Sa simula ng pelikula, isang grupo ng mga estudyante ang nambubuli sa isang batang lalaki. Nilagay nila ang isang mansana sa ulo nito at nagbanta gamit ang kutsilyo. Walang pakialam sa maaaring maging masamang resulta sa biktima. Biglang natigil ang grupo nang dumating si Amy, isang babae na tumutol sa ginagawa nila. Pinagsabihan niya ang mga bully at sinubukang tulungan ang kawawang bata. Ipinakita ni Amy ang litrato niya kasama ang yumaong kapatid niyang si Yu, na namatay dahil sa pambubuli. Pinatay siya ng isang grupong katulad ng mga bully na ang akala'y nakakatawa ang pagmamalupit sa mahihina. Hindi natuwa ang mga bully sa ginawang pangangaral ni Amy. Sinubukan siyang pigilan ng kanilang leader at sinugod siya gamit ang kutsilyo, ngunit walang pag-aalinlangan. Bumunot si Amy ng karit at pinutol ang kamay ng leader. Nagulat ang mga kaibigan nito at napaatras. Ngunit bago sila makatakbo, ibinunyag ni Amy na wala rin siyang kaliwang braso. Dahil dito, inakala ng grupo na kaya nilang talunin si Amy. Nilusob nila siya gamit ang kanilang mga kutsilyo. Ngunit laking gulat nila nang ilabas ni Amy ang isang machine gun. Gamit ang putol niyang braso bilang panghawak, inambos niya ang buong grupo. Pagkatapos ng insidente, lumapit si Amy sa binatang binubuli at tinanong kung ayos lang ito. Ngunit, imbes na magpasalamat, tinanggihan ng lalaki ang simpatsya ni Amy. Itinuturing siyang isang malamig na mamamatay tao. Flashback sa 6 na buwan ang nakalipas. Masayang naglalaro ng basketball si Amy kasama ang kaibigan sa paaralan. Siya'y masigla at masayahin, malayo sa magiging kinabukasan niya. Pagkatapos ng klase, umuwi silang magkasama ng nakababatang kapatid niyang si Yu. Malapit ang dalawa sa isa't isa at puno ng pagmamahalan ang kanilang relasyon. Nagbiro si Yu kay Amy na hingan siya ng pera para makabili ng bagong video game. Bagamat nag-aalinlangan, pumayag si Amy matapos siyang paasahin ni Yu na gagawin ito ang lahat ng kanyang gawaing bahay. Kinagabihan, nalaman na hindi talaga para sa video game ang pera. Nakipagkita si Yu sa matalik na kaibigan niyang si Takeshi, na nagsinungaling din sa ina para makakuha ng pera. Kinakabahan silang pumunta sa hideout ng isang gang para ibigay ang pera. Ang leader ng gang ay si Kimura, isang walang awang tao. Nabigo si Kimura sa dalang pera ng dalawa kaya't pinagmalupitan sila. Habang pinagbubugbog sila, sinunog pa ni Kimura ang pera bilang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Kahit na pwede naman niyang kunin ito. Kinabukasan, ginaising ni Amy si Yu sa pamamagitan ng paborito niyang almusal. Magkasama lang silang dalawa sa buhay dahil namatay ang kanilang mga magulang matapos maakusahan ng krimen na hindi nila ginawa. Napansin ni Amy ang mga pasa sa mukha ni Yu at tinanong kung saan niya nakuha ang mga ito. Sinubukan ni Yu umiwas sa usapan ngunit sa paulit-ulit na tanong ni Amy, napilitan siyang sabihing may nakaaway siya. Hindi na unawaan ni Amy ang bigat ng sitwasyon kaya tinapos ang usapan sa paalala na umiwas sa mga agresibong tao. Samantala, si Kimura ay pinapatigas ng kanyang ama na si Ryuji, isang malupit na leader ng mafia. Tinutuluan siyang maging kasing malupit ng kanilang mga ninuno. Pati pag-inom ng dugo ng ama ay ipinagawa sa kanya upang maipamana ang kalupitan ng kanilang angkan. Ngunit sa totoo lang, tanging sakit lamang ang maaaring makuha niya sa ganoong gawain. Natigil ang kanilang ritual nang dumating ang kasambahay upang tanungin kung kakain na sila ng agahan. Naniniwala si Ryuji na ang presensya ng kasambahay ay naging dahilan ng pagkasira ng kanilang ritual. Kaya siya ay nagalit ng labis. Namumula sa galit, makalipas ang ilang sandali, makikita si Kimura na papalabas upang sumama sa kanyang gang. Habang papalabas, binati niya ang kanyang ina, na masayang nagpaalam sa kanya. Ngunit pagkalipas nito, brutal na pinatay ng ina ang kasambahay bilang parusa sa pag-abala kay Ryuji kanina. Sa susunod na eksena, pumunta si Yu sa bahay ni Takeshi. Nagkita ang magkaibigan, ngunit pinagbawalan ni Miki, ina ni Takeshi, ang kanyang anak na makipagkaibigan kay Yu dahil ang mga magulang nito ay mamamatay tao. Ayaw niyang maging masamang impluwensya si Yu sa kanyang anak. Binaliwala ng dalawang bata ang utos ni Miki at umalis sila ng magkasama. Makalipas ang ilang sandali, si Amy at ang kanyang kaibigan ay nasa labas ng paaralan matapos ang kanilang basketball practice. Habang nag-uusap, napansin nila si Yu at Takeshi na tumatakbo sa kalsada. Ilang segundo lang ang lumipas. Sumunod naman si Kimura at ang kanyang grupo. Nagmumura at hinahabol ang dalawa. Napagtanto ni Amy na nasa panganib ang kanyang kapatid, kaya tumakbo siya upang iligtas sila. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanila, isang grupo ng mga Maniakis ang hamarang sa kanyang daan. Akala ng mga ito ay madali nilang matatalo si Amy dahil sa kanyang maliit na pangangatawan. Subalit, nagpakita si Amy ng mahusay na mga kasanayan sa self-defense at natalo sila. Samantala, sa hideout ng gang, nahuli na ni Kimura at ng kanyang grupo sina Takeshi at Yu. Pinipilit nila ang dalawa na magbigay pa ng pera, ngunit ubos na ang kanilang mga baon at wala na silang maibigay. Sinimula ni Kimura na insultuhan si Amy, na ikinagalit ni Yu. Sa unang pagkakataon, tumayo si Yu laban kay Kimura at sinubukang lumaban, ngunit madali itong naiwasan ni Kimura. Sa huli, itinapon ni Kimura at ng kanyang grupo sina Yu at Takeshi mula sa gusali, na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Nang dumating si Amy, natagpuan niya ang bangkay ng kanyang kapatid. Lubos siyang nasaktan at naglupasay sa pag-iyak. Nagdadalamhati sa pagkamatay ni Yu. Pagkalipas ng ilang araw, nag-ipon si Amy ng lakas ng loob upang magbigay ng pakikiramay sa mga magulang ni Takeshi. Ngunit sinisi ni Miki si Yu at Amy sa pagkamatay ni Takeshi. Idineklara ng mga autoridad na kaso ng pagpapakamatay ang nangyari, nang hindi man lang nagsagawa ng maayos na investigasyon. Sinubukan ni Amy na kumbinsihin sina Miki at Suguro,
ang ama ni Takeshi, na posibleng pinatay ang kanilang anak, ngunit ayaw makinig ni Miki. Pag-uwi, binalika ni Amy ang mga gamit ni Yuho at natagpuan ang isang journal. Dito, detalyado niyang inilathala ang kanyang mga paghihirap. Hindi mapigilang maiyak si Amy habang binabasa ito. Bagamat hindi pinangalanan ni Yuho ang mga bully, nabanggit niya ang isang miyembro ng gang na si Ryota. Kinabukasan, pumunta si Amy sa bahay ni Ryota upang tanungin kung sino ang leader ng gang. Binaliwala ni Ryota ang kanyang mga tanong at humingi lamang ng paumanhin sa pagkamatay ni Yu bago umalis. Nang malaman ng ama ni Ryota na may ebidensyang hawak si Amy na magdidiin sa kanyang anak, sinubukan niyang patayin si Amy upang protektahan si Ryota. Nakipagtulungan ang ina ni Ryota at inilublab ang kamay ni Amy sa kumukulong mantika. Sa kabila ng lahat, nagawa ni Amy na buhusan ng mainit na tubig ang mukha ng ama ni Ryota at tumakas. Kinagabihan, palihim na pumasok si Amy sa silid ni Ryota sa pamamagitan ng bintana. Itinutok niya ang kanyang karit sa leeg ni Ryota at pinilit itong isiwalat kung sino ang pumatay kay Yu. Sa takot na mamatay, inamin ni Ryota na si Kimura ang may kagagawa ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagpasalamat si Amy kay Ryota sa impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng paglaslas sa leeg nito. Sa kusina, abala ang kanyang ina sa pagluluto nang biglang mamatay ang mga ilaw. Nang bumalik ang kuryente, natagpuan niya ang pugot na ulo ng kanyang anak. Lumitaw si Amy mula sa likod at sinaksak ang ina hanggang mamatay. Pagkatapos, pinilit niyang paliguan ang ama ni Ryota gamit ang dugo ng sariling anak bago siya umalis, isang matinding eksena. Sa sumunod na eksena, masayang nagsasalo ng hapunan sina Ryuji at ang kanyang pamilya. Isang bagong kusinero ang aksidenteng natapunan ng sopas si Kimura. Sa kanilang pamilya, kahit maliit na pagkakamali ay hindi pinapalampas. Bilang parusa, pinilit ng ina ni Kimura na si Violet ang chef na putulin ang lahat ng kanyang daliri at kainin ang mga ito. Pagkatapos ng insidente, nagpaalam si Kimura upang magpunta sa banyo. Sa kanyang pagpasok, nakita niyang pugot ang leeg ng isang bantay at si Amy ay nakaabang sa kisame. Bigla siyang tumalon kay Kimura at halos patayin na ito nang biglang dumating si Ryuji at ang iba pang mga bantay. Naunang umatake si Violet, kasunod ang mga bantay na binagsakan siya ng mga patalim. Sa kabila ng lahat, nagawa pa rin ni Amy na ma-corner si Kimura. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay upang wakasan ito. Tinamaan ng espada ni Ryuji ang kanyang braso. Itinali siya sa dingding. Sa susunod na eksena, nakabitin ang mga kamay ni Amy sa kisame habang brutal siyang binugbog ng mga bantay. Gusto ni Violet na patayin na siya agad, ngunit nais ni Ryuji na pagdusahan niya ang pinakamalupit na sakit. Una, pinutol ni Ryuji ang lahat ng daliri ni Amy, at aksidenteng naputol din ang kaliwang braso nito. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at paghihirap, nagngingitian lamang ang pamilya ng mga gangsters. Makalipas ang ilang sandali, pinadala ni Violet ang isang bantay upang tapusin na si Amy. Ngunit sa husay ng babae, nahuli niya ito gamit ang kanyang mga binti at pinatay ito bago tuluyang makatakas. Kinabukasan, nalaman ng lahat sa gang ang pagtakas ni Amy at ang pagkamatay ng bantay. Galit na galit si Violet kay Ryuji sa hindi pagpatay kay Amy noong may pagkakataon pa siya. Walang ibang malapitan. Nagtungo si Amy sa bahay ni Takeshi sa pag-asang maintindihan nila ang kanyang sitwasyon. Natagpuan siya ng mag-asawa na hinimitay sa labas ng kanilang tindahan. Agad nila siyang pinasok sa loob. Ginamaw ang mga sugat, at tinulungan siyang makabawi. Pagkalipas ng ilang linggo, tuluyang gumaling si Amy at ipinaliwanag kay Miki ang dahilan ng pagkamatay ni Takeshi. Napapayag niya itong tumulong sa pagpatay sa mga salarin, at nagsimula silang mag-ensayo. Ang asawa ni Miki, isang bihasang mekaniko, ay gumawa ng espesyal na armas mula sa putol na kamay ni Amy. Isang machine gun ang ikinabit niya dito upang magamit sa labanan. Ilang araw ng pagsasanay, nagsimulang magmanman si Miki sa paligid at nalaman niyang lumipat na ng tirahan sina Ryuji at ang pamilya nito. Hindi niya alam na minamanmanan din siya ng mga tauhan ni Ryuji. Pag-uwi, ikinwento niya kay Amy ang nalaman, ngunit bigla silang inatake ng mga tauhang pinadala ni Ryuji. Sa kanilang kasanayan, nagawa nilang labanan ang mga ito. Kinuha ni Amy ang machine gun at pinagbabaril ang mga kalaban. Naging isang madugong tagpo ang lugar. Sa kasagsagan ng laban, napatay ng mga kalaban ang asawa ni Miki. Pinagputol-putol ang katawan nito. Sa takot sa machine gun, nagtakbuhan ang ibang mga bantay. Isang bantay ang nahuli ni Amy at Miki at kanilang pinahirapan upang mapaamin sa kinaroroonan ng pamilya ni Ryuji. Sumunod na eksena, pinilit nilang ihatid ang dalawa sa bagong tirahan ng mga ito. Ngunit nagulat sila nang makitang handa na ang mga tauhan ni Ryuji. Suot ang mga armor na parang pang-football upang harangan sila. Sumiklab ang matinding laban. Isa-isang natalo ni Miki at Amy ang mga kalaban gamit ang kanilang bagong lakas. Sa huli, si Ryuji mismo ang humarap sa kanila. Sa pagtatangkang barilin si Amy, tinangkang iligtas ni Miki ang kaibigan, ngunit tumama sa kanya ang bala, naputol ang ulo at binti. Sa kabila ng matinding sakit, pinilit pa rin ni Miki na magbigay ng lakas kay Amy upang tapusin ang kanilang misyon. Habang nag-iisa si Miki, inatake siya ng isa pang tauhan ni Ryuji. Dahil sa kondisyon niya, hindi siya makalaban. Kaya't ginamit niya ang isang chainsaw na ikinabit sa kanyang binti at inatake ito. Sa kabila ng tagumpay, nawalan siya ng maraming dugo at tuluyang namatay. Samantala, hinarap ni Amy si Ryuji at tinapos ito gamit ang kanyang baril. Sa wakas, natupad niya ang kanyang misyon. Ngunit nang makita ang katawan ni Miki, napagtanto niyang wala na ang tanging taong natitira sa kanya. Nagpasya siyang hanapin si Kimura at Violet upang tuluyan ng matapos ang laban.
Nang matagpuan niya si Violet, sinubukan niya itong atakihin gamit ang chainsaw, ngunit tumigil ito sa paggana. Ipinakita ni Violet ang kanyang kakaibang armas, isang bra na gawa sa bakal at may kakayahang maging drill. Sinubukan niyang durugin si Amy gamit ito, ngunit nagkaroon ng malfunction. Dumating si Kimura upang tulungan ang ina, ngunit agad siyang pinugutan ni Amy. Sa huli, pinatay niya rin si Violet. Sa pagtatapos, sinabi ni Amy sa espiritu ni Yu na tapos na ang lahat. Nakangiti itong pinapanood siya mula sa malayo, pumapalakpak dahil tapos na rin ang pelikula. Ibig kong sabihin, pinapalakpakan ang kanyang katapangan.